Noong September 18, 2008, nang mapayapang lungsod ng Santa Ana, California, ay nabulabog ng isang kakilakilabot na insidente nang ang mapagmahal na ina ng 4 na mga anak na si Darlene ay natagpuang pinatay sa loob ng kanyang mismong bahay. Ang nakakabahala pa dito, ang pagpatay sa kanya ay tila nasaksihan ng kanyang 5 taong gulang na anak na babae na si Abby, na kung saan ang salarin ay hindi nagdalawang isip na patayin ng 49 na taong gulang na si Darlene. Kaya kung interesado kayong malaman ang higit pa patungkol sa krimen, tara ikikwento ko ang buong storya. Bago tayo magpatuloy sa aking kwento, pakisubscribe ng aking channel. Pindutin ang bell button, piliin ang all para updated kayo sa lahat ng videos na i-upload ko. At huwag nyo rin kalimutang i-like at i-share. Maaari din kayong magpahatid ng inyong saloobin gamit ang comment section sa baba. At pakifollow na rin sa Facebook ang MagTV page. Si Darlene Cineder Sadler ay pinanganak noong May 8, 1958 sa United States of America at kasalukuyang naninirahan sa Santa Ana, California. Siya ay ikinasal ng ilang beses sa mga nakaraan niyang relasyon at ang kanyang pinakahuling kasal ay nag-iwan sa kanya ng isang 5 taong gulang na anak na babae na nagngangalang Abby. Maliban kay Abby, kasama rin niya ang kanyang 15 taong gulang na anak na babae na nagngangalang April, habang ang kanyang 2 pang mga anak na nasa hustong gulang na ay bumibisita na lamang sa kanya paminsan-minsan. Sa kabila ng kanyang mapait na nakaraan, si Darlene ay ginagalang sa kanyang komunidad. Maliban dito, inilarawan din siya ng mga taong nakakakilala sa kanya bilang isang mapagmalasakit na ina ng 4 na mga anak na laging inuuna ang mga ito bago ang lahat. Noong September 18, 2008, na mga bandang 2:30 ng hapon, ang anak ni Darlene na si Jonathan ay naisipang bisitahin ng kanyang ina. Napansin ni Jonathan na nakabukas na ang pintuan sa harap ng bahay ng kanyang ina, kaya pumasok na lamang siya sa loob. Pagkapasok, nabigla siya nang makita niya ang kanyang ina na nakahandusay sa sahig ng kusina at may nakabaon na kutsilyo sa leeg nito. Samantala, sa kabutihang palad, buhay ang kanyang kapatid na si Abby na kasalukuyang nasa kanyang kwarto. Matapos makita ang kalunos-lunos na sinapit ng ina, agad na tumawag si Jonathan ng mga pulis at ipinaliwanag na natagpuan niya ang kanyang ina sa sahig at ang kanyang kapatid na babae na nasa loob ng bahay na hindi sinaktan. Kaya hiniling ng dispatcher kay Jonathan na kakausapin niya si Abby. Sinabi ni Abby sa dispatcher na nakakita siya ng dugo at nakita ang kanyang ina na pinatay gamit ang isang kutsilyo. Pagkatapos, tinanong nila si Abby kung kilala o mailalarawan ba niya ang taong nanakit ng kanyang ina. Kaya inilarawan ni Abby ang lalaki na may payat na pangangatawan na nakasuot ng itim na damit at maskara. Samantala, pagkarating ng mga pulis, agad silang nag-imbestiga. Nakita nila si Darlene na nakahiga sa pagitan ng lababo at ng kalan na wala ng buhay at naliligo na ito sa sariling dugo. Ang kutsilyo naman na nakuha sa kanyang leeg ay galing mismo sa kutsilyo ng kanilang bahay. Maliban sa saksak ng kutsilyo, si Darlene din ay binaril ng 3 beses sa ulo. Sa patuloy na pag-iimbestiga, isang shell casing ang nakita sa kitchen counter, ngunit ang 2 pa ay hindi na nakita. Kaya naniniwala ang pulisya na kinuha ng salarin ang 2 pang ibang mga casing. Dagdag pa sa napansin ng mga pulis ay ang malaking pahid ng dugo sa pintuan at mayroon ding mas maliit na patak ng dugo sa pasilyo. Kaya nangangahulugan ito na maaaring nahiwa o nasugatan ng salarin sa panahon ng pag-atake. At ang mga sample ng dugo ay agad na kinuha at mabilis na dinala sa lab upang sumailalim sa DNA test. Samantala, base sa pagsisiyasat sa katawan ni Darlene, ang oras ng pagkamatay niya ay mga bandang 9:30 ng umaga, mga 5 oras na ang nakalipas bago dumating si Jonathan sa bahay. Habang nag-iimbestiga ang mga pulis, si Abby naman ay kinapanayam ng isang detective mula sa isang child abuse team na sinanay na interviewin ang mga bata. Sinabi ni Abby sa tagapanayam na sinubukan niyang lagyan ng mga band-aid ang kanyang ina. Pagkatapos, tinanong muli si Abby tungkol sa itsura ng salarin. Sinabi muli niya na nakaitim ito na parang isang ninja. Matapos nito, kinapanayam din ng mga pulis ang iba pang miyembro ng pamilya. Sinabi ni Jonathan sa pulisya na pagkatapos niyang magtrabaho, naisipan niyang bisitahin ang kanyang ina.
Ngunit nang makarating siya sa bahay ng ina, nakita na niya ang kanyang inang walang buhay kaya agad siyang tumawag ng pulis. Matapos ng panayam, kinuhaan siya ng DNA sample at pumayag naman siya. Ang kasunod naman na kinausap ay ang 15 taong gulang na anak na babae ni Darlene na si April. Nabanggit ni April na nagkaroon silang mag-ina ng hindi pagkakaunawaan at inamin rin niyang madalas silang dalawa na mag-away. Ngunit nalulungkot siya sa nangyaring pagkamatay ng kanyang ina. Pagkatapos, tinanong siya ng mga pulis kung nasan siya ng mga araw na yon. Sumagot si April na hinatid siya ng kanyang ina sa paaralan noong mga bandang 7:15 ng umaga at nakauwi lamang siya ng bahay nang nalaman niyang namatay ang kanyang ina. Pagkatapos, sinabi ni April sa mga pulis na naniniwala siyang pinatay ng kanyang stepdad, ama ni Abby, si Darlene. Dahil umano sa hindi pagkakasundo ng dalawang mag-asawa, kaya humantong sa hiwalayan ang kanilang relasyon. Sapagkat gusto ng dating asawa ni Darlene na manirahan sa Bakersfield, ngunit nais ni Darlene na manatili sa kanilang lugar sa Santa Ana, California. Pagkatapos umano ng hiwalayan, nagbanta ang dating asawa ni Darlene sa kanya na naging dahilan ng pagkatakot nito sa dating asawa. Dahil sa nalamang impormasyon, pinuntahan ng mga pulis ang dating asawa ni Darlene sa Bakersfield. Ayon sa dating asawa, ilang linggo na raw ang nakalipas nang huli niyang nakita si Darlene at inamin niya na nag-away sila at hindi nagkaintindihan. Gayunpaman, ipinaliwanag niya na siya ay nasa trabaho noong araw ng pagpatay, na kung saan napatunayan niya ang kanyang alibay at tugma ito sa mga nakalap ng mga record ng pulisya. Sa kabila nito, kinuhaan pa rin ng mga pulis ng DNA sample ang dating asawa. Samantala, matatandaan na nakakita ng mga dugo ang mga pulis sa crime scene. Batay sa lumabas na resulta, ito ay dugo ng dalawang magkaibang tao. Ang dugo sa kusina ay kay Darlene at ang dugo sa pinto at sa mas maliit na patak ng dugo ay nagmula sa hindi kilalang lalaki. At sa resulta naman sa mga DNA ng miyembro ng pamilya ni Darlene, ang dating asawa at kay Jonathan ay hindi tumugma sa dugong nakita sa crime scene. Kaya naman dahil sa walang ibang saksi at walang mahanap pang ibang ebidensya, nanahimik ang kaso ni Darlene. Gayunpaman, makalipas ang 3 buwan matapos ang pagpatay, si April na pansamantalang nakatira sa isang foster home ay nakipag-ugnayan kay Jonathan. Sinabi ni April kay Jonathan na naniniwala siya na ang kanyang ex-boyfriend na si Brian Paul Landry ang pumatay kay Darlene. Si Brian ay naninirahan sa Cypress, California kasama ang kanyang ama. Siya ay kasalukuyang nag-aaral at nagnanais na sumali sa militar. Noong August 2008, nagkaroon ng hindi pagkakaintindihan sina Darlene at Brian nang sabihin ni Brian kay Darlene na gusto niyang pakasalan si April. Dahil doon, nagalit si Darlene at pinagbawalan si Brian na dumalaw sa kanilang bahay. At si April naman ay napas siyang makipaghiwalay kay Brian at hindi na umano siya nakipag-ugnayan mula noon sa binata. Matapos marinig ni Jonathan ang pahayag ni April, agad niya naman itong iniulat sa mga pulis. At ang mga pulis ay agad na sinuri ang mga talaan ng telepono ni April at Brian. Kaya natuklasan ng pulisya na nagsinungaling si April sa kanila at kay Jonathan. Dahil batay sa talaan, nagkausap pa si April at Brian nung gabi bago at kinaumagahan pagkatapos ng pagpatay. Matapos noon, sinuri rin ng mga pulis ang social media ni Brian. Sa kanyang MySpace page, nagpost si Brian ng ilang video at larawan na may mga baril. Nagpost din siya ng larawan ng kanyang sarili na nakasuot ng all-dark clothing na katulad ng isinusuot ng isang ninja. Na kung matatandaan, ang pagkakalarawan ni Abby sa taong pumatay sa kanyang ina ay tila isang ninja. Sa kabila ng mga nalaman ng pulis, kinailangan nilang makakuha ng DNA sample mula kay Brian na hindi nito nalalaman. Upang sa ganon, magtuloy-tuloy ang paglutas ng kaso nang walang hadlang. Sa kabutihang palad, si Brian ay nagulat sa Cypress Police Department na ang kanyang bisikleta ay ninakaw. Kaya sinabi nila kay Brian na pumasok sa loob ng istasyon upang tingnan ang mga larawan ng mga bisikleta. Sa panayam, hinawakan ni Brian ang ilang bagay at uminom pa siya sa isang bottled water. Kaya nakakuha ang pulisya ng DNA sample kay Brian at agad itong dinala sa laboratorio para sa pagsusuri. Batay sa resulta, ito ay tumugma sa mga DNA sample na nakuha sa crime scene. Kaya noong April 16, 2009, kinapanayam ng pulisya si Brian. Tinanong siya tungkol sa relasyon nila ni Darlene.
Sinabi ni Brian na ayos lang at tinutulungan umano niya kung minsan si Darlene sa paglilinis ng bahay nito. Pagkatapos, tinanong ng mga pulis si Brian kung nasan siya nung araw na pinatay si Darlene. Sumagot si Brian na pumunta siya sa isang religious group sa paaralan kasama ang isang kaibigan. Matapos sagutin ni Brian ng mga pulis, sinabi ng mga ito na natagpuan nila ang DNA niya sa bahay ni Darlene. Kahit na nagulat, hindi siya nagdalawang isip, sinabi niya sa pulisya na ang pagpatay niya kay Darlene ay ideya ni April. Sinabi ni Brian na paulit-ulit siyang inuutusan ni April na gawin ito. Dahil kung hindi niya umano ito gagawin, papatay ni April ang sariling ina at ang kanyang sarili kapag siya ay umedad na ng 18 taong gulang. Patuloy sa pagsasalaysay ni Brian noong September 18, 2008, sinimulan niya ang kanyang masamang plano nang nagbike siya mula sa Cyprus patungong Santa Ana na may dalang handgun at itim na damit sa kanyang backpack. Nakarating siya sa lugar ng mga bandang alas 8:45 ng umaga sa lugar, na kung saan hindi pa nakakauwi sina Abby at Darlene mula sa paghatid kay April sa paaralan. Habang naghihintay, nagbihis na siya sa kabilang kalye mula sa tahanan ng Sadler. Pagkatapos magbihis, ipinasok ni Brian ang kanyang kamay sa slot ng mail upang i-unlock ang pinto. Habang naghihintay sa pagdating ni Darlene, nag-text sa kanya si April para tanungin siya kung nangyari ba ang lahat ayon sa plano. Ngunit sa mga oras na yon, hindi muna siya tumugon. Nang sina Darlene ay dumating, dumiretso ito sa kusina upang magluto. Nang makalipas na ang 5 hanggang 8 minuto, kasalukuyang nakatalikod si Darlene kay Brian, lumapit siya dito at binaril niya ito ng 1 beses sa ulo. Sa pagkakataon na yon, hindi niya inaasahan, nakita siya ni Abby kaya inihatid niya ito sa kanyang kwarto. Pagkatapos, bumalik muli siya sa kusina at binaril si Darlene 2 beses pa. Matapos barilin, kinuha niya ang 2 shell casing, ngunit hindi lamang sa pagbaril natapos ang lahat. Sapagkat tinusok pa niya ng kutsilyo ang leeg ni Darlene para siguraduhin na ito ay patay na. Ngunit sa hindi sinasadya, nasugatan siya ng kutsilyo. Kaya ito ang naging dahilan ng mga naiwan niyang dugo sa pinto at sa mga sahig habang tumatakas. Matapos isagawa ang pagpatay, nag-text si Brian kay April at sinabing tapos na. Dahil sa kusang paglalahad ng kanyang ginawang krimen, parehong inaresto sina Brian at April. Matapos arestuhin si Brian, hinalughog ng mga pulis ang kanyang tahanan. Sa loob, may nakita silang baril na kung saan ang baril ay katugma sa shell casing na natagpuan sa crime scene. Noong 2012, hinatulan si Brian ng first-degree murder at conspiracy to commit murder. Siya ay sinentensyahan ng 25 taong pagkakakulong sa bilangguan na may posibilidad na makakuha ng parol sa taong 2026. Sa kasalukuyan, siya ay nasa California Men's Colony ng San Luis Obispo, County, California. Samantala, si April Sandler naman ay umamin ng guilty sa lahat ng mga kaso, ngunit kanasuhan bilang isang juvenile at noong 2017, siya ay nakalaya. Ayon naman kay Jonathan na sinubukan umanong makipag-ugnayan sa kanya ni April, ngunit ayaw na niyang magkaroon ng ano pang ugnayan dito. Bago po matapos ang video, nais ko lang pong batiin sina Eileen from iChicken Japan, Wild Tagalog Movie Recap, Nicole Jackson from Malaysia. Sana po ay tama lahat ng bigkas ng inyong mga pangalan. At kung nais niyo pong magpa-shoutout, paki-comment lang po sa ibaba. Dito na po natatapos ang kwento patungkol kay Darlene Sinider Sandler. Ako po si G. Maraming salamat.